Samantala, sisimulan ngayong taon ng Department of Agriculture ang hog repopulation o ang muling pagpaparami at pagbabalik ng bilang ng mga baboy na nawala matapos ang mabilis na pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Sa paanong paraan, alamin sa balita ni Sheena Torno. Aminado si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na isa sa pinakamalaking hamon na hinarap ng kanyang pamunuan noong nakarang taon ay ang pagtugon sa patuloy na epekto ng African Swine Fever o ASF sa hog industry ng bansa. Ilang buwan matapos ang kanyang pag-upo bilang kalihim noong 2025, patuloy pa rin na itatala ang mga kaso ng ASF sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Batay sa datos ng DA, umabot na sa 5 milyong alagang baboy ang nawala sa bansa mula nang unang pumasok ang ASF noong 2019. Ngayong 2026, sisimulan na ng DA ang Hog Repopulation Program o ang sistematikong pagbabalik at pagpaparami ng mga alagang baboy. Bahagi nito ang pagbili ng libu-libong inahing baboy na magsisilbing pundasyon na muling pagbangon ng lokal na industriya. Bibili ang DA ng 32,000 na inahin. And the following 2027 is 100,000, 2028 100,000. Kasi kailangan natin ibalik yung hog population na yung nawala na 5 million. Kailangan natin ibalik yun. Babalik natin 6 million hogs in the next couple of. Ayon pa sa kalihim, kapag unti-unti lang naibalik ang hog population, inaasang bababa na rin ang presyo ng lokal na karning baboy sa mga pamilihan na kasalukuyan naglalaro sa 300 pesos hanggang 400 pesos kada kilo. Gayunman, nilinaw ng Department of Agriculture na hindi ito agarang mararamdaman ng publiko. But pork prices should be more reasonable, but it's a medium-term solution. Walang short-term solution dyan. Ang short-term solution dyan is just imports. But of course, we are not banking on imports. Dapat we have to produce our own pork for our own needs. Dahil iba pa rin ang lasa ng Pinoy pork. Sa ngayon, pinaplansya na lamang ng ahensya ang procurement process kung saan mula sa mga lokal na breeder farm bibilhin ang mga inahing baboy. Ngunit sino nga bang pangunahing makikinabang sa mga inahing baboy na bibilhin ng Department of Agriculture? Ang plano namin is i-distribute itong 30,000 sa mga medium to large farms because they have the financial capability and the resources to support this big number. Tapos ang plano is kung binigyan sa big farm, lahat ng anak yan ng 10, yung 3 kukunin ng gobyerno. Tapos yung 3 na yan, ibibigay naman sa mas maliliit na farms. So it's really repopulation. Para sa pondo ng programa, kukunin ng DA ang gastusin sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA, gayon din sa bagong Animal Industry Act na magbibigay ng sapat na pondo para sa livestock sector. That is more than enough. Pero hindi lang yung limited sa baboy, pati sa manok, sa baka, sa kambing. Samantala, nagpapatuloy rin ang vaccination program kontra ASF kung saan mula sa 500,000 doses ng bakuna, may 260,000 doses na ang naibakuna noong 2025. Inaasahang mauubos ang natitirang supply ng bakuna ngayong 2026 bilang bahagi na mas pinalakas na hakbang laban sa ASF. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.